Hi everyone! Ngayong araw ay schedule pala ng follow-up check-up ni Mimi. 1 week ago ay galing nga din kami sa EENT. Nagkaroon nga kasi siya ng problema sa tenga. Nangyari yon just after ng mga swimming time namin. Ang akala nga namin noon nalagyan lang ng tubig yung tenga niya kaya namaga. Pero yung first finding ng doktor, insect bite nga yun at nagkaroon nga ng bleeding sa loob ng tenga niya. Ilang araw nga yun pagkatapos ng swimming namin. Napilitan nga namin siyang i-check up. Gawa ng pag hinahawakan yung pisngi niya ay umiiyak dahil masakit nga daw. Last week, Monday, supposedly pupunta nga kami ng playhouse. Yun nga lang naudlot kasi paniguradong hindi rin siya mag-e-enjoy sa paglalaro. Saktong-sakto naman at nasa work yung mga parents niya. Kaya't yun nga nakapag-decide kami noon na ako na lang magdadala sa check-up. Mabuti na lang talaga at may malapit sa aming clinic dito. May private clinic na dito for ENT. And finally, nakarating na pala kami dito sa ENT kay Dr. Alias. Alam nyo ba, nung college ako, dito nga rin ako nagpa-check up ng tenga ko one time na hindi rin ako makarinig. Dahil nga daw yun sa dumi na sumisiksik sa kaloob-looban, lalo't cotton buds yung ginagamit ko noon. Halos araw-araw nga kasi ako naglilinis ng tenga noon. Hanggang sa nausog-usog. At yun nga yung naging cause kung kaya't hindi ako nakarinig ng pansamantala. At ngayon, si Mimi naman yung napunta dito. At ang diagnose nga nila during the first check-up, insect bite at may konting bleeding sa loob ng tenga. Pinag-take nga siya ng 1 week na antibiotic at ear drops. And then after 1 week, follow-up check-up nga to ni Mimi. Sabi nga ni doktor may konti pa kaya't ituloy nga lang daw niya yung eardrops niya. Paalala nga sa mga magulang na kagaya ko na kapag may nararamdaman yung mga anak natin kahit konti, kailangan talaga nating pagtuunan to ng pansin. Yung akala natin simple lang, yun pala kapag tumagal at lumala, pwede na nilang ikapahamak. Lalong-lalo na sa mga bata na hindi pa nila masyadong alam kung ano yung mga nararamdaman nila. And don't worry dahil okay na si Mimi. After namin magpa-check up, dumiretso na naman kami dito sa Mr. Donut. Sobrang nagugutom na nga daw kasi kaya't nagmamaktol na rin to. Lalong-lalo na at hindi pa nga siya nakakabili kaagad-agad. May nauna kasing customer sa amin. Medyo matagal-tagal nga din kasi yung paghihintay namin sa clinic bago yung turn niya. Dahil sa Monday at maraming clients, halos inabot nga kami ng mahigit 1 oras. Nag-order na rin pala kami ng kakainin namin ni Mimi. Sabay take out para naman kay Ate Cheska dahil makikita-kita nga kami sa Liza para sa playhouse. Kung napapansin nyo, hindi nga pala kasama si Ate Cheska. Gawa ng maliit lang yung space sa clinic kaya't sabi ko susunod na lang siya. Nag-chat nga lang ako sa amin para sabihin mag-tricycle na lang siya para sa meet-up place namin. Isa pa talagang sinasadya ko siyang i-train para bumiyahe sa sentro na mag-isa. Kasi alam nyo ba, grade 2 nga pala nung nag-umpisa siyang mag-commute galing sa bahay papunta ng school. At hindi ko na nga rin siya inahatid sundo. Basta binibilinan ko na lang siya kung saan siya sasakay. Ngayon naman, dito sa sentro nga ang pinakamalayong bibiyahein niya ng mag-isa. Kapag namamalengke nga din ako ay sinasama ko na rin siya para kung sakali may kailangan ako at kaya naman niyang bilhin, siya na lang yung uutusan ko. Yan yung magiging training ground niya sa akin. Anyway, pandalas na pala yung kagat namin dito at nagmamadali na rin kumain at paniguradong naghihintay na dun si Ate Cheska. Siya nga pala, wala siyang hawak na cellphone. Ang billing ko sa kanya, kumuha nga lang siya ng extra money para kung sakaling hindi kami magkita-kita, may pamasahe pa rin siya pa uwi. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.